Sa kaugnay na balita, 7 senador at 26 na mambabatas ang idinadawit ng mga nagpakilalang sundalo ang tumanggap umano ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ngayong araw, nagtungo sa ombudsman ang kanilang legal counsel para formal na paimbestigahan ng anomalya at korupsyon sa ilang government officials. Narito po ang aking report. Nagtungo ngayong araw sa Office of the Ombudsman ang abogado ng 18 nagpakilalang Marine para sumite ang kanilang mga salaysay laban sa ilang opisyales ng pamahalaan na tumanggap umano ng mali-maletang pera. Ayon kay Attorney Levy Baligod, isinumite ang salaysay ng mga dating sundalo na nag-aakusang tumanggap ng milyong-milyong pera ang 7 senador at 26 na mambabatas. Aniya, isinumite nila ang kopya at pinirmahang affidavits ng mga dating sundalo na binubuo umano ng Philippine Army at Marine na tanging ombudsman lamang ang maaaring tumanggap ng kanilang aligasyon. Namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Sakaling makitaan ng paglabag ng ombudsman ang mga inirereklamong individual, maaari silang patawan o kasuhan ng paglabag ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayun din ang malversation at bribery. Po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation. Kabilang sa mga inakusahan nila ang pangalan ni Mamoyang Liberal Party List Representative Leila de Lima kung saan questionable raw ito dahil kakaupo lamang niya sa Kongreso. Giit naman ni Baligod, nakikita raw nila si de Lima na pumapasok umano at nakikipag-meeting sa loob ng Forbes Park. At isa si Congresswoman Leila de Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Tinawag naman na kasinungalingan ni de Lima ang mga paratang at iginiit na patuloy lamang ang paninira laban sa kanya. Yung mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan, manigas kayo. You will not succeed in your evil designs of maintaining a culture of lies. Hindi tuloy maiwasan na maitanong ang kredibilidad ng mga nagpakilalang sundalo dahil sa mga pangalang inilalabas raw nila at inaakusahan. Sagot naman ni Baligod, normal lang daw na itanggi ang mga paratang at hihintayin na lang ang desisyon ng ombudsman. Una nang sinabi ng 18 dating Marina na naghatid sila ng pera sa loob ng mga maleta mula 2022 hanggang 2025 at nakapaghatid sila kada linggo sa iba't ibang opisyal ng gobyerno sa ilalim ng utos ng dating Ako Bicol Party List Representative na si Elizalde Co. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.